Mga kabayan, sa wakas, umamin na rin sa publiko itong si Napolcom Vice Chairperson, Attorney Rafael Calinisan, na may malaking paglabag sa kanyang kapangyarihan, itong sinibak sa pwesto ni PBBM na si former PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa isinagawang pagdinig kahapon, sinabi ni Attorney Calinisan na malinaw na paglabag sa civil service laws ang ginawang hakbang ni Torre, matapos niyang iresyapol ang mga opisyal ng PNP sa iba't ibang lugar na wala man lang dumaang clearance mula sa CIDG at Napolcom. There are some appointments or designations which were not coursed through the National Police Commission, Mr. Chair, which needs prior National Police Commission clearance. And this is already an appointment made by the President, which actually violates also civil service laws, Mr. President, alongside National Police Commission resolutions, Mr. Chair. Ayon pa kay Calinisan, hindi basta-basta ang ginawang paglabag o violation ni Torre kung saan ay nagdesisyon siya ng sarili na hindi naman dapat. Ito ay kahit sabihin niya na siya na ang may pinakamataas na posisyon sa PNP. Dagdag pa ni Calinisan na walang ibang may kapangyarihan na mag-appoint o maglipat ng pwesto ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno, kundi tanging ang Pangulo lang ng bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi ang isang PNP General lang na inappoint lang din ni PBBM. The President already made an appointment for a certain Lieutenant General Nartates to be Deputy Chief for Administration. Under the law, it should be appointed by the President upon recommendation of the Commission. So there is already an appointment, valid appointment made. It did not pass through Napolcom, which should be. There's already Napolcom resolutions also to that effect. Kung matatandaan, naging trending sa media ang mainit na bangayan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte at dating PNP Chief General Nicolas Torre III, na kung saan ay nauwi pa nga sa hamunan ng boxing. Kahapon, sinabi ni Mayor Baste na demotion ang nangyari kay Torre at may malalim pang dahilan kung bakit bigla siyang sinibak sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Demoted sa, so tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict mo, hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit sa tinanggal. Samantala, sa naging reaksyon naman ng dating PNP General at ngayon ay senador na si Ronald Bato de la Rosa, walang forever sa PNP at anytime ay pwedeng marilib sa pwesto. Dagdag pa ni Senador Bato na galit siya kay Torre dahil sa ginawa nitong illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero aniya sa ngayon ay naaawa siya kay Torre dahil matapos bigyan ni PBBM ng pinakamataas na posisyon sa PNP ay sinibak din agad siya. Galit ako sa kanya sa ginawa niya kay Pastor Apollo Quiboloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. I don't know, if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Oh. Because as I have said during my time, nagkiklear ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. Nag-i-issue ako ng orders, din later on, I just inform Malacanang. Kahapon, tikom ang bibig ng palasyo sa naging desisyon ni PBBM sa ginawa niyang pagsibak kay Torre. Ayon kay Jose Castro, mahusay naman si Torre bilang isang public servant. Yun nga lang, nasa Pangulo pa rin ang tanging desisyon at kung anong dahilan at bakit bigla niyang sinibak sa pwesto itong si Torre, kahit halos 3 buwan pa lang ito sa serbisyo bilang pinuno ng PNP. Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita na Makabayan Block. Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo.
Samantala, matapos mag-alsa balutan o mag-impake ng kanyang mga gamit, hindi raw masama ang loob ni General Nicolas Torre III matapos siyang sibakin bilang hepe ng Philippine National Police. Sa isang panayam kahapon, sinabi ni Torre na nananatili ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hihintay na lamang aniya ang official announcement kung may iaalok sa kanyang posisyon sa gobyerno at wala muna siyang isasagot. Kinumpirma rin ni Torre na magpa-file siya ng leave of absence o magbabakasyon muna kasama ang kanyang pamilya. Aminado rin ang dating hepe ng pulisya na lahat ng tao ay nagkakamali at umamin din siya na may nalabag siya sa kanyang kapangyarihan kung kaya pinag-initan siya ng NAPOLCOM at ng Malacanang. Be credited for it. Really myself. Ganun lang. Sir, paano po ba? Tinawagan ba kayo? Regrets. Lahat naman tayo may mga what ifs sa buhay. Pero I am not very sure if this one. Meron, ganun. Pero things na talagang major regrets or major things that I really think of reconsidering given the chance to do it the second time. I don't think this is the one. Ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob. And I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na lumaki na talaga ang ulo ni General Torre at lumabag na siya sa kanyang kapangyarihan na ipinagkaloob ni PBBM na kalaunan ay binawi din agad ito sa kanya ng Pangulo? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Isang malinaw na paglabag sa civil service laws at mga resolusyon ng NAPOLCOM ang pagtatalaga at paglilipat sa pwesto ni General Torre III ng ilang opisyal ng PNP kamakailan. Muling binigyang diin ni Atty. Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM, hindi dumaan sa clearance ang ilang appointment na ginawa ng dating hepe ng PNP. There are some appointments or designations which were not coursed through the National Police Commission, Mr. Chair, which needs prior National Police Commission clearance. And this is already an appointment made by the President, which actually violates also civil service laws, Mr. President, alongside National Police Commission resolutions, Mr. Chair. Isa sa mga binanggit na halimbawa ay ang paglipat ng dating Deputy Chief for Administration sa Area Police Command sa Western Mindanao. Paliwanag ni Atty. Calinisan, hindi lang simpleng movement of personnel ang nangyari kundi isang appointment na ang tanging may karapatan lamang na gumawa ay ang Pangulo batay sa rekomendasyon ng NAPOLCOM. Kaya ayon sa opisyal, mangangahulugan iyon na mayroong appointment o pagtatalaga na hindi dumaan sa kanila na isang malinaw na paglabag sa batas. The President already made an appointment for a certain Lieutenant General Nartates to be Deputy Chief for Administration. Under the law, it should be appointed by the President upon recommendation of the Commission. So there is already an appointment, valid appointment made. It did not pass through NAPOLCOM, which should be. There's already NAPOLCOM resolutions also to that effect. Monica, nauna nang sinabi noon ni General Torre na naresolba na yung internal issue matapos maglabas ng NAPOLCOM ng resolusyong nag-uutos sa kanya na bawiin yung paglilipat niya ng ilang opisyal ng pulisya. And August 14, inilabas ng NAPOLCOM yung Memorandum 0531 kung saan inaatasan nito si General Torre na ibalik sa pwesto yung dalawa sa mataas na opisyal na isinama niya sa reshuffle, kabilang na dito si Lieutenant General Nartates. Ngunit hanggang kahapon ay wala pang bagong order mula sa PNP na inilalabas kaugnay na tumatalima sila doon sa kautusan ng NAPOLCOM. Hindi na nagbigay ng detalye ang Malacanang sa tunay na dahilan ng pagkaka-relieve o pagkakatanggal kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw naman na naging pahayag kahapon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla
na may mga isyong hindi napagkasunduan sa pagitan ng PNP at National Police Commission. Itinanggi rin ito na may lumalaking lamat sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita na Makabayan Block. Sinabi pa ni Yusek Castro na hindi tamang sabihin na naging magulo ang transition of leadership sa PNP. Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Bagamat naalis bilang pinakamataas na opisyal ng PNP ayon sa Malacanang, may bagong posisyon na nakahanda kay General Torre sa pamahalaan. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Sa ngayon, hinihintay na lang umano ng Malacanang ang pagsang-ayon ni Torre sa bagay na ito. Sinusubukan pa ng UNTV na kunin ang reaksyon ni General Torre ngunit wala pa siyang tugon sa aming mga tanong. Samantala, naniniwala naman si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na demotion ang nangyari kay Torre at may mas matinding dahilan kung bakit ito naalis sa pwesto. Demoted siya, so tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict ko. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal. Galit ako sa kanya sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon tapos sinibak lang rin siya. Walang forever sa serbisyo at maaaring ma-relieve o mapalitan sa pwesto ang sinuman sa Philippine National Police. Ito ang binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang dating hepe ng PNP matapos bigla ang alisin si Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Bagaman may haka-haka ito kung bakit natanggal si General Torre sa liderato ng pambansang pulisya, ipinauubayan niya sa Malacanang ang pagpapaliwanag. I don't know if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Oo. Because as I have said during my time, nagkiklear ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. Nag-i-issue ako ng orders din later on, I just inform Malacanang. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Yung boss na si John Vic. Bukod dito, ibinahagi ng presidential sister ang naririnig niyang ulat na pamumulitika sa PNP. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ng ibang classmate na natatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPA. Kaya parang inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pangalan. Kapwa naman ikinagulat ni Senate President Francis Chis Escudero at Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagkakatanggal ni General Torre bilang Chief PNP. Habang si Senator Raffy Tulfo, sinabi ng pag-aalis kay Torre sa liderato ay paghupa ng matagal ng tensyon. Alam nyo mga kababayan, ito hong nangyari kay Torre, talaga nga namang ito yung sinasabi nating historical. Bakit kanyo? Ewan ko wala ako kasing nung ako'y nabubuhay, wala po akong nalaman na isang PNP chief na nasibak. Wala akong Sabi ko nga, nire-recall ko meron bang, ewan ko correct me if I'm wrong mga kababayan, pero as far as I remember, wala po akong kilalang PNP chief na sinibak. Yun ang katotohanan. At wala rin akong PNP chief na naalala na yung kanyang ginagawa ay talagang sobra-sobra ang karma. Mantakin mo. Yung kanyang 5 minutes na response ay naging 5 months resignation. Ay di pala resignation, na fire. Kakaya, grabe. Gago!
Muntakin mo. Ay, tapos, ang tindi pa nito, yung dahilan ng katarantaduhan mo, yun pa ang inilagay na kapalit mo. Alpit talaga, sabi ko. Gago! Alam mo, ito ang tinatawag na talagang hindi lang siya karma, super karma. Ika nga, bakit? Talagang kabaligtaran rin eh. Lahat ng nangyari ay talagang bumabalik sa kanya. Kasi ikaw naman din kinantil mo mga Duterte o kinantil mo pa si Pastor. Naku, kaya ka talaga nagkakaganyan-ganyan. Di ba? Oh. Sabi nga wala namang malas pero ikaw, super malas. Yan ang totoo Walang, Gago! walang malas, pero ikaw talagang tinamaan ng malas. Sabi nga nila, di ba, meron biruan yung ganito. Isang tao, masyadong maganda, tapos sexy, tapos mabait, tapos mayaman. Ganyan. Talagang complete package yung babae. Halimbawa, kaya naman paglalaki, pugi-pugi mo. Mayaman ka, very loyal. Di ba? Ganyan, lalaki. Meron tayong kasabihan na nung nagbuhos ng pagpapala ang Panginoon, ay parang kinuha niya na lahat, di ba? May ganun tayong kasabihan Parang wala ka nang tinira sa amin. Parang gano'n, di ba? Ito naman baligtad. Nung nagbuhos ng demonyo ng kamalasan, sinalo lahat ni Torre. Animal yan. Hindi, di ba? Totoo. Gago! Talagang parang, eto na. Hindi, alam mo kasi, sinasabi ko na sa inyong paulit-ulit ito Kahit ito, payo ko kahit doon sa, tinanong ako nila Alvin dito sa Dahig, kung ano ba yung, basta ewan ko basta may tanong sila sa akin Tapos ang sagot ko, sabi ko lang sa kanila, lagi lang yung tatandaan. Yung yabang, yun halimbawa, ikaw ay nasa social media, yung nagsasalita ka, bumabanat ka, yan okay yan. The confidence is okay. Yeah? Pero yung ugali, yung attitude, yung karakter, dapat humble ka lang. Diba? Dapat lagi mong tatandaan na there's someone better than you. Hindi ikaw ang star dito. Kung hindi, yung balita ang dapat pinag-uusapan, hindi ikaw. Wag lalaki ulo mo na sinabi ko kay Alvin Never nyong iisipin na kasi ikaw sabi nga nila, replaceable. Maano ka? Halimbawa lang, may mangyari sa hindi maganda. Meron at merong papalit sa'yo na vlogger na magaling, di ba? Hindi pa pwedeng ikaw na ang superstar. So, ganun din pagdating mo dito sa anong problema ko kasi dito kay Torre. Feeling niya talaga, di ba? Meron pa siyang yung sasakyan niya nung pagdating, talagang ilang hagad yun, 4 ata yun. Tapos may 2 convoy na full battle gear na, SWAT ba yung mga yun? Tapos nakawangwang siya. Alam naman po natin bawal yan Ito nakita niyo yung video na yan. Sandali, hindi ko papakita ko nga yan. Kaya lang kasi may audio Hindi ko alam kung yung audio na to merong copyright. Pero itong video na ito, malupit sabi ko nga sa kanya noon sa mga tao ako po, 'di ba? Nakasama na po tayo sa ilang PNP chief. Nakita ko na po ang mga PNP chief, kanilang mga convoy ng mga nakaraang administrasyon, 'di ba? Tapos yung isa pa nga nakasama tayo doon sa isang operation niya, pangalan na to si Elizar, 'di ba? Hindi ho sila feeling presidente. Ito talagang feeling presidente ho ito si Torre. Nakakahiya talaga. Sabi ko, saan ito kumukuha ng apog para maging ganito siya kakayabang? Nakakala mo talaga siya na ang presidente. Hindi, ako nagtatanong lang ako, saan siya nakakuha ng kapal ng muka na feeling niya talaga untouchable siya? Kasi naalala ko, yung si Elizar noon, may mga konting ganyan, pero walang ganito. Sinasakyan nga namin noon yung I think Montero, if I'm not mistaken, ewan ko kung Montero yun o Fortuner. Basta SUV na kasi mas mababa yan kaysa dyan sa Land Cruiser
Fortuner or Montero na kulay puti na may markings talaga ng pulis. Ibig sabihin, PNP, ano talaga siya, vehicle. Okay? Ito, private vehicle ito. Oh, hindi malang marunong sumunod sa batas. O, di ba? Ayan ang problema sa'yo eh. O, kita mo yung tikas niya. Sabi niya, ako na ang vice president. O, di ba?